salamat. Muli, Panginoon, ngayong umaga isang pribileyo na kami narito upang patuloy na alalahanin, lumitayin, Panginoon, minsan nangyari sa buhay-buhay ni kayo ng Diyos at nagsakripisyo at buhay mula sa mga patay. Salamat, Panginoon, sapagkat kami bilang mga mananampalataya ay hindi natin sayang yung bawat sandali na aming pagpupunta sa simbahan tuwing linggo at hindi sayang, Panginoon, yung aming pagpunta ng madaling araw sa linggo gamay. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na nagbigay buhay, bigay kalakasan at pag-iingat. Kung aming sa manalangin sa umaga ito sa pangalan ni Jesus. At magsabi niyo. Thank you po. At ngayon po ay isang pag-aaral po na nais ko pong may bahagi sa inyo ngayong umaga ay ang tatlong masidhing malagim na trahedya kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoon. Ano yun po ating mag-aaral ngayong umaga. Ganun pa ba nais ko lamang pong balikan at bakit po nagaganap yung ganito Easter Sunday o Sunrise Service. Ito bisa nagsisimula. Bakit hindi na lang month of March o kaya April? Bakit pa iba-iba? Ngayon, ay nalang ko po at tinignan ko po talaga mayroon po silang nakikiba siyang panuntunan. Hindi tulad po pag December 25, yung Christmas party na pinagdiriwang talaga na yun ang kapanganakan ng Panginoon. But isa sa memorable fest o kaya isang fiesta. No? So, dapat tayo naghahanda at nagkakatay ng baboy. Manong lahat. Sapagkat ito'y kapistahan at ito po ay isang kaganakan na ang Panginoon ay muling nabuhay. Amen? Talaga naman dapat doon po tayo nagdiriwang. Ay mga piyesta. Mga nagpipiyesta dyan eh. Nagdiriwang sila ng kanilang kapistahan. Yung kanilang pinagdiriwang andun pa rin sa kanilang altar at patay pa din. No? So dito po mga ginawa, which means that it does not occur on the same date every year. How is the date Easter calculated? Here is the formula or determine the date of Easter. In AD 325, the Council of Nicaea set the date of Easter on the Sunday following the Paschal full moon. Doon po nila pala binabahas yun. Kaya nalaman po natin kaya sa March, sa April, doon po na which is the full moon that falls on or after the tinatawag na vernal or spring or equinox. And practice that means that Easter always the first Sunday of the first full moon that falls on after March 21. Easter can be over as early as March 22 and as late of 25, depending on when their Paschal full moon occurs. Kung kailan po talaga na So, mayroon sa pantunan. At ito po ay ibinabasi nga po na isa po sa mga tinatawag na Jewish calendar. Easter must always occur the Sunday because Sunday was the day on which Christ rose from the dead. At isa po yun sa kanilang mga panuntunan. And therefore, the very first Easter Sunday, the day on which Christ rose from the dead, was the Sunday after Passover. Yung po Passover po yun yung Friday. Pagkatapos po noon, Saturday, yung kahapon ang tawag po ng ilan natin, Black Saturday. At sabi naman, magkibarinig natin ay Holy Saturday. At ngayon, yung tinatawag na Easter Sunday. Now, napakahalaga, na dapat po natin malaman at kung saan at paano nalalaman natin yung gano'n. Mahaba-haba rin po ito eh. 4 na piso, pag binasa ko ito, sabi ko sa inyo, pag-alas na hindi pa tayo tapos. Pero hindi po tayo doon. At least hindi ka po kayo na idea kung paano at saan. Nagdadaling at nakukuha po yung gano'n. So, ito lang naman po ang tanong ng tao. There is only one question about life, death, and eternity. Yung buhay, kamatayan, at yung patutunguhan as is Christ risen. Muli bang nabuhay ang Panginoon? Say yes. Nabuhay muli siya. Hindi tulad po nilang mga mananampalataya ay talagang umaasa na mayroon po yung kanilang mga leader o kanilang mga contador o na kanilang pananampalataya ay mabubuhay muli na muli. Pero hindi po mangyayari yun. Hanggang ngayon po, si Ginoong
Felix Manalo, nandoon pa din sa pinaka-ground ng kanilang palasyo sa Maynila, pa hindi pa rin nabubuhay. Naghahantay pa rin ng chemical na pwede maka-discover yung mga chemist na makapagbubuhay ng mga tao, patay katulad sa kanya. So dito po magtatanong po natin, there's a question of Pharisee. Kung titignan po natin sa book of John, mayroon po mga tanong ang mga Pariseo at ang mga Hudyo, sa John chapter 2 verse 18, pagkakasabi, at ang mga Hudyo nga ay nagsisagot at sa kanya sinabi, anong tanda ang maipapakita mo sa amin, yamang ginawa mo ang mga bagay na ito? And chapter 12, ito naman po yung tanong ng Pariseo. In chapter 12, ng John chapter 12 verse 19 naman, ito po pagkakasabi ko. Chapter 12 verse 19. Ang mga Pariseo ngayon na nag-usap-usapan, tingnan ninyo kung paano kayo walang anumang ipakapanaig na harito ang sanglibutan ay sumusunod sa kanya. Okay, tama po. Verse 12, verse 19 ng chapter 12. Kung titignan po natin mga pinamahal, ay isa po sa mga makikita po natin na the book of Corinthians chapter 15 is the greatest chapter of the resurrection. Dito po talaga na makikita po natin kung paano, sabi nga po niya, pagdating ng month of February, yung nagdadawag ng month of love, ay mayroong love chapter sa Bible, yung 1 Corinthians 13. Pag yung faith, pala daw sa Hebrews chapter 11, dito naman po, ang resurrection naman, yung 1 Corinthians chapter 15. So, titignan po natin, si Apostle Paul ay nagalumihanan dito, sapagkat kung titignan po natin na kung paanong mga simbahan o mga grupo na magugulo. Katulad po nung sa merong nakausap, so, bakit umalis po kayo sa AG? Yung AG, kasi ang gulo. Assemblies of God, ang gulo daw kasi. So, mayroong mga ganun. So, ang Panginoon ay talagang nagbigay ng kaalaman maging doon sa mga simbahan na tinatawag po natin ng carnality. Sa Book of Revelation, mga churches po natin doon ay pinakita yung immortality and confusion and victory. Doon po siya sa mga ipinakita ho dito. And Paul and his leader with truth about resurrection. Si Apostle Paul ay nagbigay po siya ng sulat ng katotohanan patungkol po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. So ito nga po, kung bago tumayan po natin, una, mawawalang kabuluhan ang pangangaral. Okay? Mawawalan ng pangangaral. And verse 14, isa po sa mga tao na makikita po natin dito sa John chapter 20, verse 1 to 20, si Maria, yung kanyang patutuo dito, sabi sa verse 20, at ng unang araw nga ng Sanlinggo ay naparoon maaga sa libingan si Maria Magdalena samantalang madilim pa at nakita ang bato na naalis sa libingan. Tumakbo nga siya at nagparoon kay Simon Pedro at sa isa'y alagad. Inibig niya si Jesus ang kanyang sinabi. Kinuha nila ang libingan ng Panginoon at hindi siya namin naalaman kung saan nila siya inilagay. So dito po, isa po sa mga testimonya po, so mawawalang kabuluhan ang mga pangangaral ng mga taong katulad dito at testimonya po ni Maria Magdalena at yung patutuo po ni Apostle Pedro sa chapter 20 verse 1 to 8. So mawawalang kabuluhan. So mawawalang kabuluhan yung pangangaral na isa sa mga dakilang pangangaral katulad nila John Wesley, ni John Knox, ni D.L. Moody, ni Dr. Gavino Tica, right? Ni Dr. James Litica, ni Dr. Benji Bautista, ni Pastor David, Reverend Dennis, Pag-isa na mawawalang kabuluhan. Kung ito po ay muling hindi nabuhay ang Panginoon, mawawalang kabuluhan, ito yung natawag natin trahedya. Mawawalang kabuluhan ang pangangaral ng mga tao at nais na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Mawawalang kabuluhan. Yung patutuo ng mga alagad ng ating Panginoon sa John chapter 20 verse 19 to 23. Doon ng pangangaral, sumagi yung walang kabuluhan pag hindi po nangyari
yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. So pangalawa, mawawalang katuturan naman upang masaysay ang pananampalataya. Ano mayroon tayong pananampalataya kung sakaling hindi siya nabuhay mula sa mga patay? So parang bang nagpapagod lang tayo na walang saysay. Pupunta tayo ng Sunday, tapos magagalitan tayo ng pastor, at kayo mga Kristiyano, tanghali na wala pa kayo simbahan, kayo mga Kristiyano, pagkatapos na naging problema po doon, pagkatapos wala rin lang pala, di ba? Parang bakit? So maging walang saysay, walang katuturan, walang saysay yung pananampalataya natin, ako sa verse 14, nung ating binasa 1 Corinthians 14. Pangalawa, ang pananampalataya ay nananalig sa pakikinig na salita ng Diyos. Di ba? So ang pananampalataya natin at kailangan natin pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig na salita ng Diyos. Romans 10 verse 7, that faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So doon po nagpapasimula yung pananampalataya ngayon. At pag tayo na ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng mga tao na nakikinig, nagkakaroon po sila ng pagkakaunawa at pananampalataya sa Panginoon. Kapag kung babalikan po na natin yung mga nakaraan noon, talagang maging ang pangangaral ng salita ng Diyos, talagang pahirapan at ayaw pakikinggan. At kung maaari gusto nila yung kanilang mga sariling layunin, yung kanilang mga naisin, sapagkat mayroon silang mga natutunan na ay pagdidibusyon o tinatawag natin na panata sa Panginoon. Katulad po ng aking tatay, pagka nagkita ko kayo, lumasabi sa kanya. At ang tatay ko po ay lihitin mo po siyang mga ngawit ng tinatawag na passion. Yung tawag yung inaawit pagkatapos, ang nanay ko naman ho ay lihitin mo naman po siya mga bagay ng nubelera. Yung nagnunubela po siya. At nag-aakyat po siya ng images o ng remote mula sa amin mula small, medium, and big. Tuwing ika-19 po ng buwan yun. So ang kala ko, mga alam po namin, pagkakaunawa ko, pagka gano'n na ang nanay at tatay at pamilya namin, akala ko yung langit na pupuntahan nun. At ang problema, yung pala ay naging walang saysay sa harapan ng Diyos nung minsan ay may lang pagbahagi ng salita ng Diyos. Sapagkat ang nanay ko, hindi ko nila itatanong. Pagka po siya ay may dumarating at inihatid na sa bahay namin nung gano'n, magpapasimulan po siya magdadasal. O Ginoong Maria, puno ka ng grasya na sa ino. Kasi hindi ko po yun. O bituin sa langit, panalangin mo kami. O turin niyo kami, panalangin niyo kami. So, mga turin niyo kami, bituin sa kalangitan. Yun ang dinadasalan ng nanay ko. Baka niya, sabi niya sa akin, "Boy, tingnan mo yung ating ulam. Aral mabuhay, Jesus. Okay, sabi niya, pakitingnan mo ngayon yung panigalan natin. Sabi, bakit po? May kumakalasig, bakit kinain na yung ulam natin? O Ginoong Maria, pulong ka ng grasya niyo sa imo. Ganoon naman siya, malaka-laka ako naman. Dahil may hilig ka, bata pa ho, nahilig ko sa tatsin. Yung sana yung tansahan at saka yung bakal na kapiraso. Yun lang naman nilalaro namin, masaya na ako kami. Wala ko dito sa probinsya, bibili ka pa napakadaming maraming. Doon gano'n lang. Pagkatapos niya, may tatawagin mo, "Boy, halika dito." Bakit po na yung ating sinampay, uulan na, "O Ginoong Maria, paano ka ng grasya niya sa imo?" Ganun ho. At ang tatay ko, kung pagka ganito, si Manasat na kung tawagin, simula pagpasok pa lang ng tinatawag na linggo ng palaspas o paglunis ng tinatawag na Semana Santa, magpapasimula na ho yan at aalamin niya kung sino yung mga ganon. At bago yan umuwi sa bahay, namamagaling kanyang pili, abangan niya mga binti at tuhod, aawit ng ganon. Ang akala ko po okay na at napakahalaga na ho noon. Pero hindi ho, at ang pinakamahalaga na nakita ko po nung minsan ay nagpagbagi sa salita ng Diyos, ito yung makapakinig na salita ng Diyos. Kaya kung may taong nangangaral at sasabi gano'n, pakinggan po natin sapagkat doon nagpapasimula ang pananampalataya. Pangalawa, ang pananampalataya ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Hebrews 11 verse 6. Kalugod-lugod ho ang pananampalataya sa harapan ng Panginoon.
Kaya pagka tayo po ay mga tao na hindi po nagiging matibay sa pananampalataya, ay magkakaroon po tayo ng problema. Sapagkat marami po tayo ngayon, kung tawagin nga po natin ay may nabanggit sa akin nun mayroon pong tunay at hindi tunay na Kristiyano. Ang tawag po natin doon ay spectator at taga-isa ay true Christian. Parang gano'n. Parang halo-halo-bilo lang kung sa tupa, kambing. Sa yun, yung mga gano'n. So dito po ay malalaman po natin at pangatlo, ang pananampalataya ay paraan ng pagkakasumpong ng kaligtasan. Amen po ba? So doon po natin masusumpungan ng kaligtasan. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by this are you saved. Sa pananampalataya tayo naligtas. Ang pagkakaunawa ko po, katulad niya sinasabi ko sa inyo noon, dahil ang ating ninuno ay talagang yun ang pinamahatan, hindi naman ang pagkataka, maliban po yata kay Pastor Jensen, dahil yung kanyang lolo, pastor na kanyang papa. Pero sa akin, may isang tao nga na pilit akong suriin kung ano ang aming religion o denomination, at tapos sabi sa akin, Pastor, saan ba nagsimula nyo? Ganyong uri yung pananampalataya. Sabi ko, nagsimula lang sa akin At tapos sabi ko, ang totoo nun mukhang yung pamilya namin o baging pamilya ng misis ko, mukhang may mga curse pa nga Dahil yung ultimo yung tatay, lolo ng aking may bahay, ay siya po ay pagpasok naman ng tinatawag na Wednesday o Thursday, papasok naman siya sa yungin. Sila naman yung parang nagpapalakas, parang nagcha-charge. At sila po yung nagpapagaling. At siya po ay kung sa niya 5-star general na. At meron po siya makapapang garapan dito sa may piling niya. Or dito, basta dito lang yan. Ganun po yan. Doon yung natutunan. At pagka may nakita siyang kabayan na gusto niya, lalapit na lang pusa sa kanya. Wow, anong mayroon ka pangyari yan? Anong galing? So, ganun yung ninuno naman ng aking bahay. So, sa amin, sa kanya namin sa akin, sa amin nagsimula yung pananampalataya dahil po sa pakikinig nga ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na minsan magi sa ating mga mahal sa buhay, pilitin natin, ayaw na makinig, sige na. Aral ka na, pangaral mo lang, pangaral. Total, yung pinangangaral naman natin, hindi walang kapuluhan. Kundi napakahalaga sapagkat pagliligtas sa kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay. Simula sa akin, pag yung mga kapatid ko naging sympathize at ilan sa kanila, di man active sa church. Pero at least may mga iba na ang pananaw. Kasi mga nanay ko din kung mga minamahal, dati talaga, lihitin mo. Lahat ng tradisyon, nasusunod niya. Pero nung ipinakilala ko sa kanya, yung pananampalatayang tama, alam niyo po bang nangyari? Nung minsan dumalaw siya sa kamag-anak namin at ang dumi-dumi ng lugar, dahil namatayan Bawal lumag-toothbrush, bawal maligo, bawal maghilamos, bawal magbihis ng damit, lahat bawal. Ang ginawa ng nanay ko, kumuha siya ng walis. At pagkatapos, walang habas. Nagwalis siya doon, walang sumasaway sa kanya, walis ng walis, o tingnan nyo, hindi malinis. Diba? Parang binali niya, yung ganung paniniwala at pananampalataya. So ating tama at ginawa niya, bagamat maraming magagaling hindi nakakaunawa, pero ginawa mo niya para sa Panginoon. At pangatlo, mga minamahal, ang isa po sa mga ang kamangha-manghang kapanganakan, ang kawalang kabuluhan ng kaligtasan. According sa verse 17. So maging walang kabuluhan ng kaligtasan, napilit po natin patanggapin yung mga tao, yung mga Kristiyano, kung walang muli pagkabuhay ang ating Panginoon Kristo. Diba sayang lang Laway, sayang yung pagbihis, sayang panahon mo dyan. Pagkatapos wala din naman pala Nakunawa niyo po ba? Sayang lang. Kaya nga, ang sabi ko nga minamahal, ang kamangha-manghang kapanganakan ng ating tagapagligtas ng ating Panginoon Kristo. Isa po yun sa napakahalagang bahagi na kailangan sampalagayanan sapagkat hindi at kakaibang kapanganakan. Alam naman po natin lahat yun at ang kwento patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Pangalawa, ang kasaysayan ng kamatayan ng ating tagapagligtas, ating Panginoon Kristo. Hindi ko kadali yung sakripisyo ng kanyang tinahak. Pag-ahon pa lang doon sa Calvary, ang hirap, yung salaksakan pa lang nung nakalagay sa ulo at pagkatapos, yung tusungin at yung init at hapdi na nararamdaman niya.
Hindi ganun kadali yun. Kaya mga minamahal, ito'y kamangha-manghang tinatawag, walang kasaysay na kamatayan ng aking tagapagligtas. Kaya dito, mawawalang kabuluhan ang kaligtasan. Kaya ibig sabihin lang, mga minamahal, ipagpatuloy natin, pakinggan niya tayo, hindi tuloy. Kaya sabi po dito, ang di mabilang na benepisyo na tagapagligtas. Sa Psalms chapter 103, buksan po natin. At sabi nga po dito mga minamahal, ang di mabilang na benepisyo o mga pagpapala natin bilang mga mananampalataya. Babasahin ko para makita niyo ako. At alam ko naman po na dito po, yata si Pastor James, may bilang magsalita mga 30 to 45 minutes tapos na. Okay. So dito po sabi po dito sa verse Psalms 103. Ano mo? Babasahin ko po at hanggang verse 17. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at lahat na nasa loob ko ay magsisipagpuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang magpapatawad ng inyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng inyong buhay, nagpapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahan loob, ng malumanay na mga kaawaan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabubuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay magbabagong parang alila. Ang Panginoon ay nagsasagawa ng mga matuwid na gawa, ng mga kabuluhan, na ukol sa lahat na naapit. Kanyang ipinapatid ang kanyang mga daan, kay Moses ang kanyang mga gawa ng anak ni Israel. Pagpalayan sa kasalita na ba, ito po yun mga minamahal, ang di mabilang na benepisyo na tagapagligtas ay binibigay niya sa mga mananampalataya. Kita niyo po ba, mga minamahal? So sa ating bilang mga pastor, we preach Christ, nothing less and nothing more. Preaching Christ is on Jesus Christ. Preaching to testify the gospel of Jesus Christ. Gospel means DPR, death, burial, and resurrection. Thank you and God bless you all. And let us pray. Everybody stand up, let us pray. Nagilang Diyos, salamat Panginoon. Ngayong umaga, sa pong kagalaman, tuwa po namin Panginoon ang kami minsan ay nagapagdiwang ng ilang Diyos ng iyong minsan dumating sa buhay po namin ang maraming tanong. Dapat hindi Panginoon at lubos na napunuan Panginoon yung mga tanong niyo. Na kung saan Panginoon ang aming gagawin ng ilang Diyos, according to verse 28, responsibility, follow the truth. Always abounding. Up on positive truth, live, and in negative behind. Lord, salamat sa pagkataon nito. Salamat, Panginoon. Na kami bilang mga mananampalataya ay sumisigaw ng hallelujah sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Na kailanman, Panginoon, ay hindi kailanman muli pang namatay. Salamat ang ilang Diyos sa mga pagpapala mo. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo. Salamat sa pag-iingat mo. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat sa lahat, Panginoon, ay binibigay mo sa amin bilang mga mananampalataya. Sapagkat ang lahat ng dakilang Diyos ay bunga na yung ginawa ng ilang Diyos. Ikaw nga ba umibig at nagmahal sa aming Panginoon, sa aming mga lahat ng pagkakaroon ng pagkakasala. Kung aming samot na langin, ngayong umaga sa tayong pangalan po ni Jesus. Sa iyo po ng Amen.